Ayan, dahil may panibagong gala na naman tayo, iyan, ang location po natin, andito po tayo sa San Andres, Quezon, na kung saan pupuntahan natin ang Macapaya Hills na sikat dito sa Quezon Province. At syempre, kasama na nakamotor na kami dito. Oh. Ayan, yung mga motor natin talagang panlaban sa kabundukan na kahit naman lubak-lubak yung daan, kahit may malalim pa yan, susuungin namin yan basta mapuntahan lang namin ang Macapaya Hills. At syempre yung tarpaulin, 'di ba? Pumunta na dito si biyahe ni Drew na future na siya sa JMA Network. Kung napapansin niyo, hindi ko lang alam kung anong exact date siya pinalabas sa JMA Network na future na siya kasi nagpunta na si biyahe ni Drew dito sa may Quezon Province. Nilibot niya ang buong Quezon Province, yung mga magagandang mga tanawin na pinuntahan niya. At syempre hindi lang magagandang tanawin, pati ang mga pagkain. O ayan, papunta na kami, paakit na kami ng bundok na kung saan doon yung final destination namin. Ayan, yung kasama ko is yung mga pinsan ko, dalawang pinsan, tapos syempre meron akong isang pamangkin. Sila yung mga driver, ako lang yung taga-sakay na talaga namang palaban na kahit sa akyatan sa bundok, todo lakad kahit napakalayo, kahit mahirap yung daan, sige lang, basta mapuntahan namin yung talagang napakagandang view ng Macapaya Hills. Maya-maya makikita ninyo, 'di ba? Na kahit mapagod, talaga namang sulit na sulit yung pagod namin kahit napakalayo. Actually, napakalayo naman kasi talaga niya eh. Almost 47 kilometers ang dadaanan namin. At syempre, puro may ahonin, may magandang kalsada naman, tapos may rough road, may kaunting tubig-tubig, pero okay naman. Talaga namang sulit yung pagpunta nyo dito. Sa mga gustong pumunta, ayan, search nyo lang po sa Google Map, Macapaya Hills sa San Andres, Quezon. Talagang napakaganda niya. Depende na lang siguro yung ano no, yung distance or no, distance ng pagta-travel niyo kasi kami from our location kung saan kami nakatira to Macapaya Hills, almost 1 hour and 20 minutes kaming nagbiyahe. Mahirap kasi naman kasi yung daan kasi bundok naman talaga siya yung daan. And ang isa pang hassle sa amin sa pagbiyahe is lubak-lubak yung daan. Kaya hindi kami pwedeng mabilis ng takbo. Hindi kami kailangan mga ano lang, mga 15 lang yung takbo namin. Ayan, makikita nyo naman talagang napakaganda nung place. Napaka-relaxing. Yung tipong papunta ka pa lang, makikita mo na agad na talagang nakaka-relax yung place. Na yung tipo na kahit problema ng kapitbahay nyo, matatanggal pag pumunta ka. Hindi ka na may stress. Pinakita pa yung paa ng kadumi-dumi gawa ng mga talsik-talsik ng tubig na dadaanan namin. Para lang nagtampisaw kami sa tubigan. Ayan. Talaga napaka-relax nitong place na to. Nakakatuwa lang kasi talagang nakaka-relax. Pero there's a side na talagang nakakalungkot din kasi kahit na maganda yung lugar, kasi ang problema nga lang is hindi masyadong nililinis, hindi masyadong maganda yung place, 'di ba? Yung pinakantuktok, tingnan mo, yung mga kubo, sira-sira, hindi naman pinapaayos. Tapos although meron naman silang basurahan, pero nasa ano na din is nasa mga tao na din napupunta doon. Talagang hindi maiiwasan na hindi magtapon diyan lang sa paligid ng Macapaya Hills na mga basura. Dapat may proper tayo eh. Tayo na mismo na mga turista na pumupunta doon. Dapat meron na rin tayong disiplina sa sarili natin. Para alam natin kung saan ba talaga dapat itapon yung basura natin, 'di ba? Napakaganda ng place. Although na pagdating namin doon, marami ng tao eh. Marami ng tao na nagpunta doon. And then, eto lang, kwento lang namin ha. Bago kami makarating sa Macapaya Hills, or although malayo pa lang, nasa half pa lang kami ng dapat naming ibiyahe. Meron kami nakasabay na mga nakamiyong motor. Hindi na namin, nandun na kami sa Macapaya Hills, pero hindi pa namin sila
nakikita doon sa Macapaya Hills. Hindi ko alam kung anong dahilan, kung siguro nahirapan din yung motor nila kasi yung motor talaga na ginamit namin pang bundok. Iyon sa kanila is Mio, mahihirapan sa bundok, sa lubak-lubak na daan kasi hindi naman actually simentado yung kalsada na dadaanan eh. Talagang malubak, mahirap talaga yung daan. Oh, sa place naman, wala nang problema. Ang ano lang, dapat is mas ma-improve nila. Yon. 'Di ba? Mas mapa-improve pa nila yung place, mas mapaganda nila, lagyan nila ng maraming kubo-kubo para at least kahit marami yung bisita, may mauupuan. Kasi kahit mainit, kahit todo ang init, pwedeng-pwede kayong pumunta dito. Kasi kahit mainit yung panahon, yung hangin naman talaga namang nakaka-relax. Yung tipong wala kang problema na iisipin. Kung sa ano, i-enjoy mo lang yung paglalayas mo. O, 'di ba? Parang ako lang. Kahit maraming problema, ini-enjoy lang yung paglalayas. O, kasi bakasyon naman. O, ayan. Actually, yan yung kalsada dinaanan namin at yung may itim-itim na yaan, ah, dyan po ay nagtatanim sila kasi parang nalaman ko na meron silang business permit, barangay business permit, nakita ko. And then meron din silang DTI permit. Okay. Ay, hindi pala DTI permit, DTI business registration. Ayan. Also, papunta na naman kami sa pangalawang bundok. Ayan. Pangalawang bundok na talaga napakatarik na muntik pa akong madulas. Muntik pa akong madulas niya mga oras na yan. O, di ba? Kasi napakatarik ng daan and then mabato siya. May mga damo-damo na parang nakahapay na. Sana yung mga nakahiga na, syempre madulas yung sapatos ko. Ay, yung tsinelas na suot ko pala. Napakadulas, talaga nadulas ako dyan kanina. Pero hindi ko na-videohan kasi habang papaakyat kami dyan kanina bago ako mag-video is nagsa-sound trip ako. O, di ba napakatarik ng daan. Yung tipong bago kami makarating doon sa tuktok ng bundok, talagang hihingalin ka. Talagang nakakahingal pag aakyat ng bundok. Ang hirap. Yan nasa unahan ko nga pala is yung pinsan ko. Siya nagda-drive ng isang motor. Tapos yung isa naman is yung pinsan ko din na nagda-drive ng motor. Bali yung pamangkin ko at ako, angkas lang. Angkas lang kami dalawa. Ayan. So, malapit na kami sa tuktok ng bundok. Talagang nakakapagod kasi masyadong matarik yung bundok na kapag nadulas ka, dun ka na sa baba pupulutin. Oh, 'di ba? Hindi yung katulad ibang bundok na may hagdan. Eto, wala kasi tong hagdan. Kung sa ano is mga bato-bato lang yung dadaanan mo. Basta malinis yung daan. Sige, daadaan ka lang talaga. Oh, ayan, malapit-lapit na kami sa kabundukan. Sa bundok ng Tralala. At dito hindi lang namin masyadong makita yung Mayon Volcano kasi masyadong maulap. Actually, kita na namin ang Bicol region. Kita na ang Bicol region. Kita na namin ang Albay. O, 'di ba? Kung sana inaayos nila yung kapaligiran, talagang mas marami pang turista ang pupunta kasi yung kanina, 'di ba, may sirang ano kasi may sirang kubo, tapos andun yung mga plastic ng pinagkainan, ano yung mga plastic bottle. O, 'di ba? Parang nakakaano din kasi. Dapat din kasi mas inaayos nila, mas mapaganda pa nila yung place kasi ano dapat ano lang, cleanliness, tapos orderliness yung kailangan para mas mapaganda, 'di ba? Mas mapaganda yung place nila, mas dayuhin pa ng mga malalayong lugar,
'di ba? Pupuntahan talagang sasadyain. Oh, syempre for the photoshoot